Diretsahan at walang paligoy-ligoy na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang panibagong impeachment complaint na inihain laban sa kanya, lalo na ang reklamong iniendorso ng Grupong Akbayan. Tinawag ng Vice Presidente ang naturang hakbang bilang harassment at malinaw na pag-abuso sa proseso ng impeachment. Iginiit niyang walang anumang matibay na ebidensya o legal na batayan ang reklamong isinampa laban sa kanya. Mariin ding tinuligsa ni VP Sara ang tunay na layunin ng Akbayan, na aniyay hindi para sa interes ng taumbayan kundi purong politika lamang, isang desperadong hakbang upang siya ay pabagsakin sa pwesto. Sa kanyang matapang na pahayag, binigyang diin pa ng Vice Presidente na hindi ito laban ng isang grupo laban sa isang tao, kundi isang laban para sa katotohanan, integridad at dangal ng sambayanang Pilipino. Sa ngayon, inaabangan ang magiging sagot ng Akbayan at ni Senator Risa Hontiveros matapos ang matinding pahayag ng Vice Presidente. Isang isyong patuloy na nagpapainit sa politika ng bansa. Samantala, Senator Tito Soto, aaraw-arawin ang session ng impeachment court versus VP Sara Duterte. Iminungkahi ni Senate President Vicente Tito Soto III na gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes ang session ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis anya ang pag-usad ng paglilitis. Sa isang online briefing, sinabi ni Soto na irerekomenda niyang magsimula ang mga pagdinig mula alas 3 ng hapon, Monday to Friday, para hindi na humaba pa ang proseso. Huwag nang patagalin, kailangang matapos ito sa pinakamabilis na paraan. Hindi ito makatarungan sa publiko at hindi rin makatarungan sa inaakusahan. It should not be delayed. It needs to be done as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Ayon kay Soto, mahalagang tuloy-tuloy ang sesyon upang maiwasan anya ang pagkaantala at masigurong agad na matalakay ang ebidensya ng magkabilang panig. Aba, gigil na gigil si Soto ah. Akalain mo ah, gusto niya aaraw-arawin ang session ng impeachment court versus VP Sara. Mamaya-maya, sabay-sabay natin panoorin ang pahayag po ni Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment complaint ng Akbayan. Paayon po dito sa balita ngayon, iminungkahi ni Senate President Vicente Soto na gawing araw-araw. Abo, mula Lunes hanggang Biyernes ang session ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Gigil na gigil yarn. Upang mapabilis anya ang pag-usad ng paglilitis. Sa isang online briefing, sinabi ni Soto na irerekomenda niyang magsimula ang pagdinig mula alas 3 ng hapon, Monday to Friday, para hindi na humaba pa ang proseso. Excited? Andun pa nga sa kamera? Sigurado ka ba napapasa sa kamera? Ito naman si Soto, talagang nakaplano na. Ayon kay Soto, mahalagang tuloy-tuloy ang session upang maiwasan anya ang pagkaantala at masigurong agad na matalakay ang ebidensya ng magkabilang panig. Para daw masiguro, sigurado ka ba napapasa sa kamera, Soto? Sa balitang yan, yung mga nagre-react, tawang-tawanan naman. Ito naman kasing si Soto, napagkahalataan lang na mukhang may excited dyan pag na-impeach si VP Sara. Sino ang papalit sa kanya? Soto ha? Ito, panoorin po natin ang pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment complaint po ng Akbayan. Ito yung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang
paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Alam nyo kasi, ngayon pa lang, magdo-double time na sila. Kailangan nilang mapa-impeach talaga si VP Sara. Kasi kung hindi sila magtagumpay ngayon, aasahan na po natin kung sino ang magiging presidente sa 2028. Ito na ang huli nilang pagkakataon. Andiyan na, sabay-sabay na yung mga trolls nga sa social media, nagdo-double time na rin. Yung paninira at kung ano man yung mga ginagawa nila sa mga Duterte ngayon. Bandang huli, may mapapahiya na naman dyan. Meron na namang mag-iiyak dyan kung hindi sila magtatagumpay sa pinagagawa nila kay VP Sara. Takot na takot kayo kay VP Sara. Pero bandang huli, hindi mananaig ang mga buhaya kay VP Sara. Dito lang, thank you.